Happy heart to everyone. Magandang hapon sa lahat. Ayan, isa muling mensahe ang ating mapapakinggan mula sa ating Panginoon dito po sa Efeso sa ating apostol. Apostol Pablo, sabi po dito sa Efeso 6:9, sabi dito, mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag niyong kalilimutan na kayo'y parihong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Ayan, panawagan po ito sa mga amo. Ayan, alam naman po natin, ang iba nating mga kababayan ay nangangamuhan, kasambahay, o higit sa lahat, lalo na yung iba mga OFW, na may mga amo po tayo sa ating mga trabaho, pero ang mga amo po dito ang pinananawagan, sabi mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Sabi daw, maging mabait lang daw po tayo mga amo. Huwag po natin pagmalupitan ang ating mga kasambahay. Alam nyo ba, ang laking bagay ng ating mga kasambahay sa atin yan. Ituring din natin silang pamilya. Ituring natin silang kaisa natin sa loob ng bahay. Alam nyo po ba, sa panahon ngayon, marami akong nakikita sa hindi maganda ang mga relasyon ng amo sa kanilang mga katulong. Sabi po sa Biblia, huwag po tayong ganyan, maging mabait po. Kasi kung ano po ang trato natin sa kanila, merong iisang Diyos na nakakakita sa atin. Merong Diyos na nagmamasid. Kahit anuman ang ating gagawin, hindi po tayo makakatakas sa mata ng Diyos. Even sa mata ng lipunan, kung tayo po ay nagpaparusa sa ating mga katulong, tayo po ay makakaranas ng mga parusa. Dito pa lang sa lupa, dito pa lang may mga otoridad, may mga magsusuplong sa'yo. Mga kapatid, alam nyo ba, ang laking bagay na nagagawa ng ating mga katulong sa ating bahay. Lalo na kung nasa trabaho ka, pagkakatiwalaan mo sila. Sila ang magmamasid sa lahat ng mga nasa loob ng bahay mo. Ituring natin silang maayos. Mahalin natin ang ating mga katulong sa bahay. Kung kayo ay may mga katulong, mahalin nyo, ituring nyo sa kapamilya, mga kapatid. Dahil may mga damdamin din po yan at may mga pinagmulan din po yung pamilya na umaasa din po sa kanila. Sana maging maganda po ang trato natin na mga amo sa ating mga katulong. Mga kapatid, mahalin din po natin sila katulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos. At dito din po sa 3, sabi din po dito, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa na may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Ayan, may panawagan din po sa mga kasambahay, mga alipin kasi ang nakalagay dito sa Biblia, pero yung ating mga kasambahay, pakiusap din dito ni Apostol Pablo na sundin ninyo ang inyong mga amo. Ayan, maging buo po ang loob natin. Kung bakit po tayo pumasok ng isang kasambahay, minsan iniiwan pa natin ang ating mga pamilya para lang magtrabaho at ang layunin din po natin para sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. So, sundin po natin ang ating amo. Natural po, kung ano ang ipagagawa nila sa atin, sundin po natin ang may buong katapatan po sa pagsunod ang mga trabaho, kung anong iuutos sa atin. Kasi, kaya ka nga po nandyan, kasi magtatrabaho ka sa kanila. Ayan, huwag din natin ituring mga kasambahay na parang tayo na rin yung amo kung minsan. Kaya merong hindi nagkakaunawaan, merong hindi nagkakaintindihan, marami pa nga ang nasasawing palad na mga kasambahay. Di natin alam kung ano ang kanilang samahan. Pero itong sinasabi na sa Biblia, sundin ninyo ang inyong mga amo, lalo na't nangangamuhan kayo, lalo na't nakasalalay dito ang inyong mga pamilya, sa probinsya man or nandito man kayo sa Pilipinas, nakasalalay din po ang ating mga kapakanan ng ating pamilya kung kaya tayo nagtatrabaho. Kaya mga kapatid, sundin natin. Tayo na mga kasambahay, tayo na mga katulong, sundin natin kung ano ang iutos ng ating amo. Kung sakaling nahihirapan kayo sa inyong mga trabaho, maging tapat pa rin kayo, tapusin pa rin ninyo ang inyong trabaho, and then magpaalam na lang kayo ng maayos. Mga kapatid, huwag nawa mangyari na magkaroon kayo ng mga hindi pagkakaunawan sa loob ng bahay dahil po pwedeng may mga anib, pwedeng ang mga amo mo ay pagbabantaan mo or makagawa ka ng hindi maganda sa mga amo mo or kaya ang mga
amo naman ay makagawa din ng hindi maganda sa kanilang mga kasambahay. So mas mainam kung may maagang problema ay magkasundo ka agad at mag-usap at pakawalan na ang katulong kung sakaling hindi mo na magustuhan. Mga amo, pakawalan mo po ang katulong mo kung hindi mo na ito nagugustuhan. At ikaw naman katulong, magpaalam ka ng maayos kasi ang paggawa ng mabuti, ito ay journey pa din natin sa buhay, na kung nagiging mabuti ka sa amo mo or naging mabuti ka sa kapwa mo, lalakad tayo sa mundong ito ng hindi mapapahamak dahil mabuti talaga ang ating kasasadlakan basta magiging mabuti lang tayong kapwa sa isa't isa. Kaya God bless, sana nakatulong ng konti.